Davao Mission, kaya hindi nasakop ang Davao Central Church. Ang Northern Davao Mission, kakani part of Davao Mission. Doon na po natipak na teritoryo ang kanhi Northeastern Mindanao Mission. Gitungang na siya makaigsunan, nakayusak ka mission, makakuha na yung gitukod. Ang iyang principal office na sa San Francisco, Agusan del Sur. Ang atong presidente dito si Pastor Lantaya, kung nagtanong mo sa ito ang My Journey with God Season 5, siya ang speaker gabi o sa miagi na gabi. So tulong na rin isoon, tulong ka mga mission sa nagagawin sa akong wala. Ang dali sa Pikas, ang kanyang Southern Mindanao Mission, na iyang headquarters na sa General Santos City, nabahing ko na siya mga kaisunan, itungan siya ang usa gibutang din sa Matalam. Ang iyang tawag din na South Central Mindanao Mission. So muli ang lima mga kaisunan ka mga mission territories na to din sa Southeastern Philippine Union Mission o malibay ko iso maiyon ko nga modesty aside ang ato na union karon mao ang ingon ka paspas gamay, no? I-compare sa laking ng mga union sa tibuok SSD as far as the work of soul winning is concerned. Kung ang ato na ihatag na himaya sa Ginoo, ang we count Davao Central Church na kaisunan in nakabahin sa atong strength, sa atong stability, o inon na isoon sa ato na kalambusan sa ato ang union sa Southeastern Philippine Union Mission. Ako man mo inon na simple, no? To abbreviate the process of saying the whole names ato ang union. Pero kung suggest ninyo mag-exunan, kamo magilang taga Davao City, tuturo ba ng mga tao ninyo? Ato lang yung ihinuwas na SEPUM, ha? Kaya sama ba nga nag-eskwela ka sa UM, di mo ka mo na dito po sa nag-eskwela. Di mo ba yung ihinuwas na UM? Kung taga-UP po ka, di mo ka mo na ako nag-eskwela sa Mental Campus, o iyon ka na sa UP. So in the same manner, mga kaigsunan, ang tama mo kung sa ngalan sa tumpag po na union, sa ganito yung ngalan? SEPUM. Ang iyang taas yun yung pag-ingalan is Southeastern Philippine Union Mission. Ang atong headquarters sa pagkakaroon mga kaigsunan na sa 3rd floor sa Adventist Hospital Davao. So in kaso na makanad ko nito, ay kung mo God forbid, no, alam mo mag-admit yun, karabang makasuwi lang mo dito, kaya nadala mo God yan, lansonis makaha, na amin sa 3rd floor, dito isa kawin nila na Sir Max, doktor na isa lang siya kawin dito, kaya ay mga 16 rooms na kaigsunan, nga wala po magamit sa atong hospital kung kay kulang ka mga nurses. So kung ituloy ko na sa Ginoo, siguro ngayon na ang tawag ka dito, temporarily na house. Pero ang atong luti man kay isunan, no, salamat sa Darbais family, ilang nang ibaligyaan o brato yung kay isuon na luti, nga naabin na sa takunan. Natin mga 4 hectares din na ready na para sa itong office building. Nag-secure pa lang na sa mga permits at I-discovered na ang Davao City na kay isunan, dili sa iyo na makuha kang fencing permit, building permit, o unang matter. Kanang stricto ka, kaya naman, usa ka sa mga livable cities in Asia. Meaning, wapo atong drainage, maayo na ito ang pamaagi sa pag-secure sa ato ang mga buildings. So, yun na sa pagkakaroon, that is why we need your prayers mga kaisunan. Probably for now, we don't need your money, we just need your prayers para ma-expedite ang atong pag-secure sa atong mga permits. Doon na pa tayo mga challenges na. So tingnan in 1 or 2 years, maka-imo na tayo na o building, invited mo dito tayo isuon, pero kung sa groundbreaking, kay kanang groundbreaking sir, wala ko na yung 10 million kung kayo sa kamutungkol o building, no? Just break the ground, and God will do the rest. We will also try to put pressure on us para kung niya, yung kita kinaka-groundbreaking, pero mataprayo na lang lagal mga kiksunan. So for now, naamo na siya na itong sitwasyon, o malipay ninyo, sulti ninyo, nga by God's grace,
we started our union office function strong din sa atong bago nga union. Amen, Igsoon? Kamo yung Igsoon na nakalingan, when we mention about the church, it's not about the building, it's not about the organizational structure, but it is all about the people of God na nakalinha o mao ka na kamo o ako nga Igsoon. So malipay ko nga ang Davao Central Church, we follow through by heart sa atong journey with God, season 5. I-inform ko ni Pastor Ayarse nga nakatay luha pa mga binyo. Magpili lang mga kaisunan sa ubos, kami na ang aircon room. Sinamin? Ang ba yung A, ang ba yung B, basta kayo na aircon room din sa ubos. Din mo. And we also have one additional venue dito sa may agro. So whenever, whichever yung na mo, ubos pa o dito sa agro, ang akong fellowship pa kaisunan sa my journey with God, ato ning ituyong na mura na tayong one common bonding, no? One common denominator sa tibuok nato ng Mindanao. But I'd like to give you an advance information nga next year mga kaisunan, we will hold another series of my journey with God with a separate program coming from SEPUM. Ganahan naman ang mga kaisunan, yes or no? Ang atong himuon, we will still collab with the other union. It's either sir mas muunang tagare sa schedule, ato lang i-decide kung pila nakaadlaw, and then sumpay sila. Or if they wish, no, being our mother organization, kami muna. So, muna sila dito, ilahatan na ng programming, ilahatan na ng mga equipment, then sumpay ka mga kaisunan. Because we want to challenge each and every mission sa mga territory. Na mag-put up kita o mga ekipo para sa broadcast, kaya di yun ka ikalimod mga kaisunan na we are into digital missionary na yun sa atong mga kapanahunan. So kamo mga batanon nga natin ha, lamin din kayo ihuwi-hawi ang mga cellphone, etc. Use your cellphones for the Lord. Amen? I-reach out na to, ang bugay maabot sa mensahe, at the tip of our fingernails mga kaisunan, maabot sila insigida, mauna ang atong hitero. And one of the platforms na atong dinisenyo is the My Journey with God series. Karoon mo na daw, kung nagmatikot mo mga kaisunan, sukod sa atong promotion kagalinang buta, we celebrate today, inikas 150th anniversary as Ascending Missionary Church. Pag-mention ka rin mga pangalan na kaisunan. 1874, to be exact, gihimo ang session sa General Conference. O ang ilang aksyon na kaisunan, one of the highlights dito, mao na ilang i-aksyonan nga ang mahimong first official missionary para sa Europe o the Seventh-day Adventist Church, kini sa katao na kaisunan na gitawag si John Neville Andrews. So, ano siya? Tagino din ang usas mga comment, the work of mission seems impossible, but by September of that particular year, ilang katuig mga kaisunan, 1874 pa ingon karon, 150 years. So, muna sa iso ang paghimo sa aksyon, gipadala dito si Neville Andrews sa Switzerland. Ang mga research mga kaisunan, kini nga tao, dito siya actually nahimukso sa Europe, no? So, migrate siya sa America for some reasons, pero gibalik siya dito as a missionary. Kami ninyo pulol-pulol kay niya ng kaaging mga kaisunan. 1874 man ang action, o na nagsugod siya siyang pagka-missionary at by 1875, 1872, mga kaisunan, namatay ang iyang asawa. Ang namagyan, tuberculosis. Simple naman yan ang tuberculosis at tulong mo sa health center sa pagkakaroon. Pero sa unang panahon mga kaisunan, deadly ang tuberculosis na nabalatian. So siguro, iulo naman siya, manabda na lang siguro, pero hindi na mo ang tumong mga kaisunan.
this guy, this man was really a very brilliant individual. He could even memorize the New Testament, mga kaibigan. The whole of New Testament, memorize na niya ganyan tao. So, ipadalas siya dito, kauban niya, ang duha niya ng mga kabataan, a 16-year-old son, ang anak si Charles, o si Mary. Kaya kung si Mary, mga kaibigan, 1875 siya niya nandito dito. Pagka 1882, namatay po na. Kung sa may namatiyan, same na sakit. Tuberculosis, mga kaibigan. Grabe, terrible. Parang nag-iwan din nga, by September 15 of 1874, England, no mission impossible alang sa church na himong mission possible. So sa unang mga kaibigan, may bisita ang akong church na magpadala ng mga missionaries, kaya hindi namin bilipapod kayo concrete ang iyamang istruktura, plus una-una sila na inisya, ang Amerika lang inisya na maraming sanay, nga iglesia. Pero the Lord, iiyakan ang atong mga pioneers. So sabi na ito, nag-inom si Sister White mga kaisunan, kayo pa niya, we send you the English man in our ranks. So G.N. Andrews was described as the English man. So kung naay pinaka sa pinaka, siya ng mga kaisunan, and he was sent as the first missionary. Also na iyang category, prior to being a missionary to Switzerland, he has served as the General Conference President from 1867 to 1869. O ini ang profile ng kaisunan, nagpasabot lang na as a church, we are still on the business of sending missionaries. Siguro, ang ingon din ang mga kaisunan, kana yung missionary nga makamao. Pero in our biblical study karon, we will learn mga kaisunan nga everybody is qualified to be a missionary. Can we see amen? Kamo ako mga kaisunan, siguro murag bilog-bilog na tatanawon, tanaw na sa uban, murag kung sa mga taga-Cebu pa, murag manitawhan na o kanang nilang-nilaon, no? Pero you can be a missionary in your own rights, mga kaisunan. Dili ka kayo mga katulad din siya kay mo ang iyang kalidad. Now, come to think of the missionaries, no? Naging-padala din sa Asia. Kami ninyo mga kaisunan, kaya dito makanad ko mga dapit, mga bangko. Like itong primero na nung adto sa Batangas. Isa din yung taga-Batangas din, nasa damot. Naan dito. Kami ninyo mga kaisunan, Batangas before, murag layo kayo ng Batangas, ikan sa Davao City. Because if you travel to Batangas in the late 1990s and early 2000, murag it will take you like 9 hours, magsakay mo bus na kayo, kayo sa Batangas, murag na itong kagiyan ko. Kami din pag-abot ito, nagtulog-tuyag na tutok na isa makailan ito, nasa dentista din sa Batangas, nagpwede naman yung layo pa. Pero nakaalit tayo mga tao, mga unsung heroes na kaisunan, nangatong Batangas, nag-uma, but at the same time, nag-Bible study. Amin isaon. Mahinog na kayo, kung Batangas, pagkat resumes nito ka, you will find daghan ng mga kaisunan sakop sa iglesia, matuka dito. Because of the spirit of the missionaries, mga kaisunan. O kung na hitabo na ito, Pilipinas, no? Abraham Lalo, nag-ingaw din, usa ka mariner, third World War II, literature evangelist, nalaw mo din. Hindi mo na yung mga batas, wala na literature evangelist rin kung ano ito. So, Davao Central Church, mag-organize yung tagaghan ng mga ingay din. Iyan yung pioneer mga kaisunan, this is a unique history of our church here in Asia, in Southern Asia, in particular. Kaya naman, all is Abraham Lago, at to siya isoon sa Asia, arriving in Hong Kong from the United States on May 3, 1888. O niya, self-supporting siya. Itawag siya o tent making missionary pareho ni Paul. Kung sila dito po, he has traveled to Japan, Mainland China, Singapore, Malaysia, and Sri Lanka to bring the printed pages of the Advent message. It was not until 1901 that it came onto the map of the Adventist
mission. How about the Philippines? Ang Pilipinas na kaisla, 1905, naapoy ko sa literature evangelist in the person of Robert Caldwell. Ipadala siya din, nagsuko siya sa Pilipinas. Ang first din nga Louis, ordained pastor ang ipadala, mao si Louis Webster. And if you read mga the history of the Adventism in the Philippines, you will discover nga ang pipila ito ka mga workers nga pioneers mga kaisunan na ay mga parinte din sa Davao Central Church. Kung kinsa na sila, ibalo na sila. Bila na ko ingat lang kay naarang na sila kauban ang pagkaroon. So ingon anak mga kaisunan, kung sa may buot ipasabot na ko, ang buot na kong ipasabot nga produkto ta mga kaisunan sa kanhi mga missionaries. Ining atong pagka-Adventista, malipay mo mga kaisunan, nasakop mo ng iglesia, yes or no? Yes. Magkailangan mo na kayo kusog kayo. Sabi ninyo, kung wala pa sila, matod pa ni kanhi President Estrada, asa ka tanatangtungan, di pangunit ka rin. Asa tanatangtungan. Kung sa naging ni Cristo, Matthew Kapitulo 10, versikulo 7 o 8, ingon niya, preach the gospel, heal the sick. Kung sa isunod dito kalinya, freely you have received. Kung sa isunod instruction, freely give. Adawag mo na ito nito ng kamaturan. Wala na nagbayad. Because of the effort and sacrifices of the missionaries, ato ko na ihatag mga kaisunan into distinct functions. Pwede ka nga mahimong missionary as a sending missionary. Sending sa ito para nakarakan din, nagpadala kang missionary. And you will, ikalawa isuon, pwede po na ikaw mismo ang muhadto dito as missionary. Ang pangutana, kita ba yung tanan isuon missionary? The answer is yes. Ang sunod nga pangutana, kita ba yung tanan muhadto? The answer is yes. But we categorize mutabong pagintay isuon nato sa lain ng mga kabaybayonan muna sa isuon ng kabayan sa itong pagtuon. This morning, magtuon na the journey of a missionary based on the book of Jonah. Ang atong oras alas 11:10. Umano na ito na yung makaisunan sa alas 11:30. Kanang inyong orasan, advance na siya of 8